Bali, welcome po sa aming YouTube channel and then welcome po sa Greenfield Realty po. Bali for today's video, nandito po kami sa San Pedro Lopez, Quezon kung saan bibisita po kami ng 3 house na property. So ito po ay nasa 4 kilometers po away from town proper po tayo ng Lopez. So tara, bibisitahin po natin. Magandang property po ito, along Barangay Road po ito. And then ang kagandahan din po nitong property na to ay almost cemented na po yung mga road, and then marami pong binubutas na diversion road po rito. So mamaya re-reveal natin lahat yan. Bisitahin muna po natin yung property. Tara, let's go! So ayan po, bali nandito na po kami sa may pinakaharap. Bago tayo tuluyan pumasok ng pinaka-property, bali explain ko lang po kung saan po magsisimula po yung ating property po. Bali dito po magsisimula dyan sa may puno na yan, and then mag-e-end po yan dun sa may pinakadulo pa dun sa may pagliko na yon. So ito po ay naglalaro sa nasa 200 meters po ang pinaka-frontage niya. At kagandahan po ng property na to, gaya ng nasabi ko po sa inyo kanina, ito po ay almost cemented na po yung pinaka-road niya. And then maganda rin po dito, ayan, may mga overlooking pa tayo dito sa may kalsada pa lang po so makikita natin yung lakas ng hangin. At ang kagandahan din po nito, marami na pong mga bahay dito, so hindi na siya ganun kaliblib. Yan, napakaganda ng view. Ito na po mismo yung property, yung tinatamaan po ng camera natin. Ayan, kung makikita po natin yung may pinaka parang pathway na yan na nakapaloob po sa property. Yan po ay ginawa po nila owner para po kahit papano yung nilalabas na nilukad po nila hindi po napuputikan. So mamaya papasukin na po natin yan. Pakita ko muna sa inyo yung pinaka-itsura ng kalsada. So napakaganda po kasi cemented na po yung road natin. Ayan. So lakad tayo, Bali dito muna tayo magsisimula sa may pinakaunahan ng frontage niya. Mamaya babaybayin natin yung pinakakahabaan niya, pero ikot na tayo dito sa may pinakaloob para mas makita po natin yung kagandahan niya, and then kung ano yung mga nakapaloob dito sa 3 hectares na ito. So dito pa lang bubungad na sa atin yung mga nagkumpulan ng mga saging na yan. So price reveal muna po tayo. Ito po ay nasa 100 pesos po per square meter. So yan, napaka affordable po ng ating price. Napakagandang property sa murang halaga po. So ayan, papasok na tayo. Check na natin yung property. Dito tayo magdadaan sa may pinaka pathway niya para hindi tayo maputikan. And then medyo pa-slope tayo, gradual, habang pinapasok natin yung property. Medyo bumababa po tayo ng unti-unti, pero konti lang. Ayan po yung mga bagong sibol ng niyog, bagong tanim. Hindi ng saging, ang dami. Dito pa lang sa bungad ang dami na. So yan po, for only 100 pesos po meron ka na pong per square meter na property. So ulitin ko lang po, ito po ay 3 hectares. Sa dami ng saging ayan, sa bungad pa lang kumpulan na talaga, mga namumunga pati. And makikita natin yung mga overlooking dito sa may part na to. And then kagandahan po ng property na ito, kung sa transportation naman po wala tayong problemahin. So may mga namamasada pong tricycle dito papunta po ng bayan. At ito po ay medyo may kalapitan po sa bayan ng pinaka-town proper po ng Lopez, kung saan nandun yung ating mga may munisipyo po tayo doon. Nandun po yung munisipyo natin, din yung palengke, and then meron na rin po tayong mga fast food doon. So 4 kilometers lang po ay nasa town proper ka na. Yung mga bagong tanim na niyog, So mamaya re-reveal natin kung ilan yung tanim na niyog na yan, and then kung magkano yung nilulukad nila, and then yung puno din po ng saging medyo marami din po. So binibenta rin daw po nila owner yan, So may mga return income po tayo aasahan dito sa loob ng property.
Ayan, meron sa ating bumungad na puno ng langka. And then meron mga kakao dito. Yan, may makikita po tayong isang malaking puno ng arangan dito sa may gilid. And then marami din po tayo makikita mga bagong sibol na niyog. Ayan oh. Kuya, ito po, ano po itong puno na ito? Inaarangan pa rin. Arangan din. Ah, okay. Matitigas na kahoy yun, di ba? Bana ba? Ito pong property na to, meron po itong 500 kapuno po ng niyog, ano. And then, ito po ay maraming hardwood. So, mamaya re-reveal natin lahat yan. Ikutin muna natin ng konti yung property. Ang puno po ng saging po natin ay nasa 2,000 kapuno po siya. And then, ito po ay umaani po ng nasa 4,000 monthly. Lalakad pa tayo dito sa may gilid. Kasi makikita natin yung mga kagandahan po ng mga puno ng niyog. Medyo may mga bata pa, and then medyo may mga matataas na rin naman po, ano. Yan, mga nagkukumpulang mga puno ng saging, dami. So, ang property po ay meron po tayong laman na mga fruit bearing po na ito po ay mga langka. Meron din po tayong guyabano. Meron din tayong santol. Tapos marami din po tayong kakawano, so hindi na natin nabilang yan. Pero yung avocado natin, nabilang natin, nasa 40 puno po yung avocado natin. And then meron tayong 7 puno ng rambutan. So medyo marami rin naman po pala yung fruit bearing na nakapaloob dito sa property. Yan, gumilid pa po kami dito sa may gawing kanan. And then mapapansin po natin, ano, medyo may malinis po tayong part dito. Yan po ay pinagtaniman po nila owner ng luya. So magandang idea po yun, magtanim tayo. Ang source naman po ng tubig natin is bukal po. Yan, zoom natin para mas makita natin. Tapos kitang kita natin yung overlook, yung ang ganda ng view. Yung kasama pa po yung mga nagbabata ang niyog na yan, ay yung mga bagong tanim na yan, kasama po yan. And then ang kagandahan din po dito sa property is may line na po tayo ng kuryente. Ayan. So magtatap na lang tayo if ever na i-avail na itong property na to. And then magandang idea dito, maglagay tayo ng kubo. Isang napakagandang property po along Barangay Road. Itong nabisita natin for today. So ulitin ko lang po, 100 po per square meter po ang ating property.
So ayan, mayroon pa tayong mga bagong tanim na papaya. And then kagandahan po dito sa property na ito, ito po ay electronics na po ang ating title po, so clean title po siya. Yun po ang kagandahan dun sa mga gustong bumili po ng mga property. May mga property po kasi na tamang maganda po yung area, pero sakit naman po sa ulo yung mga documents po, pero ito, electronic na po ito, clean title. Bayad din po ang amilyar nito, so napakagandang property, hindi po tayo mamumblema about sa documents. So kung mapapansin po nyo yung pinaka maliwanag na yan, ayan po ay kalsada na po, So pwede rin tayong lumabas dyan. Ulitin ko lang po, ang frontage po natin is naglalaro po sa nasa 180 to 200 ang pinakahaba niya. So pwede po tayong lumusot dyan, hindi na tayo babalik dun sa unang pinasukan natin. Pero bigay ko lang po yung reality po, medyo, ito po kapatagan po tong area na to, medyo mag-slope lang tayo ng konti. Elevated po ng konti yung ating kalsada dito sa property. Pero may mga area naman po na almost kapantayan po siya ng kalsada. So lapit tayo para makita natin. So makikita natin napakasinop nung seller po, ang ganda ng property, malinis, maraming tanim, and then ang kagandahan, nakakaisip siya na mag garden dito sa may part na to. Ayan So para sa akin, thumbs ako dito sa property na to. Medyo umilit pa rin po ako. And then ganun pa rin kaganda yung nakita ko. Quality po yung property natin. Yan, sako pa rin po yan, Napakagandang property, malinis na property, tabi ng barangay road, malapit po sa town proper. May source po tayo ng tubig, may source tayo ng kuryente, may signal din po ang ating cellphone. So wala na po tayong worries po, napakagandang property. Yan, gustong-gusto ko po yung view dito, yung overlooking, Napakaganda ng view. Punta tayo dun sa may kabilang side, papakita daw ni tatay yung medyo may tabi po siya nung ginagawang cemented road dito sa may part na to. So pakita natin para mas magkaroon kayo ng idea kung gaano kalapit sa mga road tong bawat sulok ng property. Medyo pababa tayo ng konti, kaya dahan-dahan lang po tayo. Na-curious lang ako dun sa sinabi ni tatay na ito ay meron daw isang dikit pa na road dito sa may bandang left side, bukod dun sa may frontage po na sinasabi ko po sa inyo, So tingnan natin para mas maganda yung mapakita natin dun sa ating mga viewers. Okay, oo nga. So lalapit ako.
So nakarating na po tayo dito sa isang ginagawang road. Bali ito pong road na to is San Pedro to Santa Elena Road po ano. Ayan. Tapos yung naman kanginang may frontage tayo ng 100 to 180 to 200 meters, yun naman po ay San Pedro to anong lugar yan? Ilayang Ilog. Okay. So tagusan po talaga yung mga road dito. Ito pong road na to is nasa gilid po ng property, and then yung pinakita ko po sa inyo banda doon, yun po yung nag-umpisa po tayo mag-vlog dun po sa may road na yun. Yun po yung mahaba ang frontage po natin. Ayan, kagandahan nito, kabilaan yung mga road po natin. So pwede kang doon manggaling sa taas, and then dito ka naman pa pwede rin manggaling dito sa may gilid kung gusto mo po na pasok agad ikaw dito sa may gilid ng property. Ayan, so kayang-kaya naman pong pumasok ng sasakyan. So parang nangyari, sinipit pa siya ng kalsada yung property po ano. Isang magandang idea pa rin po yung ibibigay ko sa inyo ano dito sa about sa property na ito. Tayo po ay pwede po magkaroon din ng negosyo dito sa may harap po, dun sa may pinaka frontage po natin. Ito po kasing lugar na to is marami ng kabahayanan dito. And then ang kagandahan po nito, marami pong binubutas na diversion road dito sa may bungad po, dito sa may unahan po ng barangay road na aming dinaanan po ano. So napakagandang idea na magkaroon po din ng negosyo, and then at the same time meron kang farm lot, and then ang maganda rin po rito, mag-alaga rin po rito ng mga hayop. Tapos plus na po natin yung may source ng income tayo sa niyog and then sa saging. So napaka very productive din po nung property, kaya magandang i-avail po ito mga ka-farm lot. So tara po, bali lalabas na po tayo ng area. Kung sakali magustuhan nyo po itong property na to, message nyo po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. Ayan, kung sakali po meron po kaming akong hindi nasabi dito sa details about sa property, pwede nyo pong i-click po yung aming description po sa baba. Ano? Ayan. At isa pa nga po ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like po sa aming YouTube channel, and then pakipindot na rin po yung aming notification bell para po kung sakaling meron kami mga bagong upload na property, updated po kayo. So yan po. Thank you po.